Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin si San Sebastian, isang martir. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa Amalesita, tumigil siya sa 2 araw sa Siklak, 3 araw pagkamatay ni Saul. Dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako, hukbo ng Israel. Tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuutan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, na ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran sa mga amag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. Ng magandang kasuotang may hiyas na nakabitbit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumaksak si Jonathan.
Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong liligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakyat kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay na luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang inahanda mo sa aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Bago po ako ma-assign dito sa Quiapo, ako po ay 8 taon na na-assign sa San Felipe Neri sa Mandaluyong. At alam ho ninyo, for 8 years, tuwing ako ay maiimbitahan sa ibang lugar, at pag sinabi kong, sasabihin na, Fathers, taga saan ka? Sabi ko, sa Mandaluyong. Alam mo ninyo, mukhang ito ang biruan na ang kasunod niyan ay sa loob o sa labas.
Pag sinabing Mandaluyong tuloy, sa loob o sa labas? Pero siguro yung mga bata-bata, hindi na nila alam yan, no? Tayong mga nakatatanda, pag sinabing sa loob o labas kasi, ang mental hospital ay nasa Mandaluyong. Kaya pag sinabi nilang sa loob o sa labas, no? Yan ang biruan nila. Kaya minsan pinapatulang ko yung biro, sabi ko, syempre sa labas. Pero kapag naiinip ako, pumapasok din ako sa loob. At parang wala namang pinagkaiba yung mga tao. Minsan mas masarap pang kausap yung nasa loob. No? Sa totoo lang. Kasi pag sinabi natin sa loob, sa mental hospital, ang nasa isip natin, ito yung mga kapatid natin na nasiraan ng bait. Mga baliw, ika nga. Pero minsan nakakapagtaka. Ito'y nakapag-aral naman. Ito naman ay taong disente. Ito ay may trabaho. Ito ay nasa labas. Pero parang nasiraan ng bait. Parang kung kumilos, wala sa tamang pag-iisip. Sino ngayon ang dapat nasa loob at nasa labas? Ang ating pong pinagdiriwang na santo ngayon ay si San Sebastian, isang martir. Kadalasan, yan ang tingin sa mga taong pinipili pa ring magmahal sa kabila ng mga hirap at sakit na dinaranas. Ito ang tingin nila sa mga taong pinipili pa ring tumulong kahit kung minsan niloloko na. Ito ang tingin nila sa mga taong pinipili pa rin gumawa ng mabuti at tama kahit kung minsan sinisiraan na. Baliw. Siraulo yan. Wala na sa tamang pag-iisip yan. At alam mo ninyo, hindi malayo yan sa naranasan ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, kahit ang mga taong malapit sa Kanya, yun din kung minsan na naiisip, nasisiraan na ito ng bait. Bakit siya ay nakikisama sa mga taong makasalanan? Bakit siya ay sumasama sa mga taong itinatakwil ng lipunan? Bakit siya ay hindi nag-aayuno katulad ng ibang tao? Wala sa tamang pag-iisip. Pero lagi nating tatandaan, nang dumating ang Panginoon sa mundong ito, marami siyang binago sa maling pag-iisip, sa maling ginagawa, sa maling ugali ng tao. At yan ang mapapala mo kapag bumangga ka, kapag kumontra ka sa mas marami pero mali. Kaya nga, katulad ni San Sebastian ng mga martir, huwag tayong mahiya kapag pinipili pa rin natin gumawa ng tama. Huwag kang matakot at madamot kapag tinatawag ka ng Panginoon na magsabi ng totoo, na maging mabuting halimbawa, na kumontra sa masama. May kalalagyan, hindi dito sa mundo, hindi sa loob, dito sa mundo, pero sa loob ng kaharian ng Pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, ito ang ating hilingin sa Panginoon, na sana lagi niyang liwanagan ang ating isipan, nang makapag-isip pa rin tayo ng mabuti at tama. Na sana lagi niyang basbasan, gabayan ang lahat ng gagawin ng ating mga kamay at pupuntahan ng ating mga paa. At lagi niyang linisin ang ating kalooban upang tayo man ay magmukhang masama at sira sa ibang tao. Araw-araw, mas piliin natin ang wag masiraan ng bait dahil gumagawa tayo ng mabuti at tama sa ating kapwa. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos kung sino ang nasa tama at mabuting pag-iisip. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama sa langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawaan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aking buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa, ngayong ang iyong martir na si San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahaing ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong
bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Sebastian, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Sebastian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagbibigay pa rin ng tulong, donasyon para sa ating mga programa at gawain. Ang mga pinansyal na tulong sa ating parish office lamang po at ang mga in-kind donations, bigas, delata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig at iba pang maitutulong ay dun sa ating Benedict Building sa may pilahan po ng pahalik. Nandun ang ating relief and social service offices. Kayo po ay kasama namin sa mga pagtulong na ito, hindi lang sa panahon ng kalamidad. Kahit kayo ay may mga sariling pangangailangan din, hindi kayo nasisiraan ng loob na tumulong at magmalasakit pa rin. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.